Virgo, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang reading ninyo, part 3 for January 2026. This is about your love life. Tignan natin kung ano yung energies ng inyong buhay pag-ibig ngayong January 2026. Ayan, so kung hindi kayo interesado sa love life nyo, wag nyo na itong panoorin, okay? Because this is not for you. And ang reading na to ay general reading lang. So maaari kayong makarelate, maaari hindi. Just take what resonates. Another reminder, hindi po ako unang magme-message sa inyo para mag-offer ng mga readings at kung ano-anong services or products. Kayo po ang magme-message sa akin. Kasi merong mga nagpapanggap na Mr. Queen PH all across social media, Facebook, TikTok, sa Instagram. So, maging maingat. Okay? Be careful. Kasi hindi po ako yon. Kailangan kayo ang mag-message sa akin. Or, para mas shortcut na, kung gusto niyo ng private reading, meron tayong link sa description or sa comment section. Kung ayaw nyo rin mag-click-click ng mga link na nandyan, wag na kayong magpabook. Oo. Safe naman yung link na yan. Wala naman tayong pinipilit. Okay. Let's see. Virgo. Love life. Love life ng mga Virgo. January 2026. Love life. Anong energy ng love life nyo? January 2026. Okay. Meron kang pagdidesisyonan whether papasok ka sa isang relasyon o hindi. Or whether i-commit mo yung sarili mo sa connection na to. Kasi pwedeng nasa talking stage kayo. So, nagsisimula pa lang. Pwedeng meron ng commitment, pero alam niyo, ginagamay niyo pa yung isa't isa. However, yung iba sa inyo rito, pwedeng, meron ditong hindi pa nakaka-move on sa past niya tapos pumapasok na sa bagong relationship. Kasi yun yung way niya para kalimutan yung past. That's not good, okay? Ikaw rin mahirapan dyan. Ginawa mong rebound yung person. Pwede ring reversal yung role, okay? Na yung person that you're connecting with, hindi pa siya nakaka-move on sa past niya at pumasok siya sa relationship nyo. Baka ginawa kang rebound. So you really have to connect with your instinct, your intuition. Pakiramdaman mo. Is this something that you need to do? Ito ba'y kailangan na? O mag-focus ka muna sa sarili mo? So you may be dealing with a Libra or Pisces or Aries, Leo, Sag. You have the Sun, the Knight of Cups. Oh, ay nako, na in love. Na in love talaga. The Strength card. Okay. So, Leo energy, water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. And then, ang lakas ng Leo. Para kasi ang bilis ng pangyayari nito. Pwedeng ikaw mismo, nagugulat ka rin kung bakit naging mabilis ang takbo ng connection na to. Let's say, kakakilala mo pa lang nito last month, tapos ngayon parang, wow, ang bilis ng progress ng relationship. So ngayon, ino-overthink mo. Inisip mo, tama ba to? Is this the right thing to do? Masyadong parang lumilipad ka sa ulap, parang gano'n, nasa cloud 9 ka. Dahil nga, excited ka eh. Exciting yung relationship eh. O, sabi rito, kailangan daw hinay-hinay. Okay? Hinay-hinay sa relationship na to. Kasi, lalo na kung galing ka sa isang breakup or a traumatic past relationship, pero kung naka-move on ka naman na doon, then go ahead, no? Embrace this new relationship, this new connection. Kaya lang kasi ang nakikita ko rito, someone who is doubtful eh. Merong doubts. Meron siyang doubt sa other person. Yung kanyang intention.
Pwede kasing masyado siyang, yung parang giver, masyado siyang, parang overwhelming siyang magpakita ng feelings niya, mag-express ng feelings niya, mag-take ng action sa relationship, na hindi niya naranasan sa past. Kaya parang, oh, talaga? Totoo ba to? Like, is this person talaga, may ganito ba pala talagang tao? Ganon. Let's say you came from, galing ka sa isang abusive relationship, toxic situation, may mga third party, merong mga panloloko, may betrayal. And then here comes a new person in your life na truly opposite of the person na naka-deal mo from the past. 'Di ba? So parang ngayon, gusto mo i-enjoy yung connection, but at the same time you are doubtful din na maybe this is too good to be true, parang ganon. So, case-to-case basis, for some of you, kung matagal naman na yung energy ng past, or yung person from the past, na matagal na yung last relationship mo, then enjoy this relationship, 'di ba? And especially, kasi yung iba, kahit na matagal nang nag-end yung relationship, yung energy ng person na yon from the past, nakakonekta pa rin sa'yo parang ganun 'di ba? So, make sure na you have finally moved on before you get into this new relationship. Para mas ma-enjoy mo. Kasi, 'di ba, yung pag ganun kasi malalaman mo na connected ka pa sa energy ng past mo. Kung you tend to compare, kinukumpara mo the way the other person treats you versus the way this new person is treating you. 'Di ba? Na parang hindi. Alam mo 'yon, parang I know na may mga times na magugulat ka na, wow, this person is truly different. Pero you have to enjoy that. Kasi yun yung way niya para itrato ka. Deserve mo yun. Sa paningin niya, deserve mo yung treatment na yun. 'Di ba? The respect, the love, the attention. Be open to that, na i-receive mo. Kaya lang, if you feel like meron kang kailangan i-overcome pa na yung self-worth mo because of your past, then you have to heal yourself first. Kasi maapektuhan yung response mo dito sa new person. 'Di ba? Hindi mo siya ma-appreciate na, okay, parang laging kahit meron siyang magandang ginagawa, parang you feel like, baka merong something sa behind this, pag-aaruga niya or pag-aalaga niya sa'yo. Baka may iba siyang, alam mo yun, may yung intentions, 'di ba? Oo. Like for example, ako, isingit ko lang yung sarili ko. Kasi I think this is a good example as well. Nung galing ako sa isang relationship, it was a toxic situation relationship. And then here comes a person na who is treating me differently. So parang gentleman, ganyan. Tapos parang nagre-react ako every time na meron siyang mga ginagawang mga kindness sa akin. Tapos sabi niya, bakit? Hindi, this is, lang naman to maliit na bagay lang to. Parang gano'n. Tapos ako, parang nakakahiya tuloy kasi, ang dating sa kanya is, okay pala sa akin yung mga ganong relationship na toxic. 'Di ba? Na yun yung kinagisnan ko, yun yung kinasanayan, 'di ba? Na tipong uupo ka lang iuurong pa yung chair, yung upuan para makaupo ka ng maayos. 'Di ba? Ang ganda, yung gano'n. Sarang talaga lang ganun yung reaction, 'di ba? Tapos ka ba, normal to? Hindi ba to ginawa ng ex mo? Gano'n, 'di ba? Nakakatawa. Pero may mga ganong scenario. 'Di ba? So, this person, whoever this new person is, sees you on a different lens. Na para sa kanya, may halaga ka. Mahalaga ka. Ito yung dinedeserve mo. You accept that. Accept mo yung dinedeserve mo galing sa kanya.
And kung hindi ka pa naka-move on sa past mo, then maybe this is not the person na parang hindi ka pa ready. 'Di ba? Okay, napahaba. Yun nga, bigyan mo ng time yung sarili mo muna. Kasi pwedeng maging unfair to sa new person. Ayan oh, may happiness. Oh, may chemistry pa kayo. Ano ba yan? Oh, meron kang realization. Kasi meron ka ng point of comparison eh. Na, hindi pala lahat gago. Or gaga. Agreement, oh. Yung iba sa inyo ayaw nyo na pag-usapan kayo. Lalo na kung bagong hiwalay lang, no? Isipin nyo na naman yung iniisip nyo yung iisipin ng ibang tao. Baka isipin nila malandi ako or harot-harot ako, ganun. So, it doesn't matter kung anong, nyo ha, gender nyo. But usually kasi, kapag babae ang agad naka-move on, parang may stigma na, malandi, haliparot, ganun. Oh, di ba? Sabi na sa inyo eh. Tanggapin nyo, embrace. Embrace your uniqueness and offer it as a special gift to the world. Cherish yourself. Recognize. Oh my God. Recognize your inner beauty. Embrace your worth. Yes. Virgo, embrace mo yung halaga mo. Drawn to deceptive allure and ignoring the hidden dangers, false promises of gain lure into risky decisions, mask risk presents itself as a safe bet. So ito yung sinasabi ko sa inyo na you may be still in that energy of the person na parang trap ka no? Dun sa energy ng past mo. Na kaya nahihirapan ka ngayong i-embrace this new connection, this new possibility. Okay? Kung let go mo na. Wala na yun eh. Tapos na. It's time to enjoy. And, enjoy life. Love again. You can always love all over again and again and again and again. I've been watching you over from every source. Sino to? I'm very oh my God. Ay, naku, kaya naman pali. Yung iba sa inyo rito, meron pa talagang connection siguro sa past. Or maybe hindi mo alam. Yung energy ng past mo is still watching you. Nakikita niya na maybe may mga post ka or nalalaman niya na you are seeing someone, meron ng person sa buhay mo, nagsiselos-selos. Focus on my money. So ngayon, I feel like this person, parang energy ng past nung lumalabas dito. Gusto niya may patunayan rin sa'yo. Kasi pwedeng itong bagong person na to is, alam mo yung feeling na, sa relationship, diba? Na, yung, 1, 2, 3. Si number 1, ikaw yon example. Si number 2, yung unang person mo. Si number 3 is yung new person. Ngayon, yung trato sa'yo ni number 2, yung person mo in the past, mediocre. Parang, basta na lang, ganon. Tapos, ngayon, tinatrato ka ng napakaayos nitong bago. O di syempre, may point of comparison din yung other person mo na, wow, kaya ko rin yan parang ganon. So, nagkakaroon ng competition. Like, it's not really that competition na, face to face, but it's, that energy of competition na, how can I explain that? Na internally, hindi nakikita ng mata, pero can be felt that you can feel, diba? Okay, nako. Mahirap pa dyan. Meron kasi dito na may communication pa sa past, sa ex niya. Tapos, syempre, meron na siyang bago. Tapos, ibibida pa niya yung bago niya. Sabihin niya, ay nako, itong bago ko rito, ito, ganyan-ganyan. Tapos, pinagsiselos pa si ex. Ano ba talaga, ante? 'Di ba? Ano ba talaga? Saan ka magpo-focus? Pinagdidesisyon ka. Ano ba talaga? Two of Swords. Saan ka? Sa energy ng past? Or, oh my God.
Alam mo, nakakatuwa minsan yung mga guides ko. Kasi they're very direct. Alam nila kasi na kapag complicated, nasa-stress ako. Ayan o, sinasabi sa'yo, mamili ka. Mamili ka si past o si bago. Mamili ka. Mamili ka na. So, that is your reading, Virgo. Thank you so much. See you again.